Filipino 5, Quarter 2, Week 2, 5.4a Module. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay sanhi at bunga ng mga pangyayari at pagsagot sa mga literal na tanong. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang sanhi at bunga ng mga pangyayari at pagsagot sa mga literal na tanong. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na masasabi mo ang sanhi at bunga ng mga pangyayari at masasagot ang mga literal na tanong sa napakinggang teksto. Ano nga ba ang sanhi? Ang sanhi ay nagdulot o dahilan ng mga pangyayari sa binasang kwento. Ang mga sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. Samantalang ang bunga ay ang resulta o kinalabasan ng pangyayari. Madaling maunawaan ang kwentong binasa kung mapag-uugnay natin ang naging dahilan at kinalabasan ng mga pangyayari sa binasa. Halimbawa, nagpuyat si Lay kagabi kaya inaantok siya sa klase. Nagpuyat si Lay kagabi ay ang sanhi o dahilan. Kaya ang naging bunga nito ay inaantok siya sa klase. Ito ang bunga o resulta ng pagpupuyat ni Lay kagabi. Upang lalo ninyong maunawaan ang ating aralin, ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Pagtambalin ng hanay A sa hanay B upang mabuo ang sanhi at bunga. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Ang mga mababasa natin sa hanay A ay ang mga sanhi o dahilan, at ang mga mababasa natin sa hanay B ay ang mga bunga o resulta. Umpisahan na natin. Para sa unang bilang, napakainit ng panahon. Hanapin sa hanay B kung ano ang bunga nito. Tama! Ang bunga nito ay letter I. Binuksan namin ang aircon. Pangalawang bilang, may sirang ngipin si Mikay. Ang bunga nito ay letter H. Pumunta siya sa dentista. Pangatlo, hindi kumain ng tanghalian si Bojon. Kaya ang bunga nito ay letter C. Gutom na gutom siya. Pang-apat, hindi nag-aaral si Ramil. Kaya ang bunga nito ay letter E. Mababa ang nakuha niyang marka sa pagsusulit. Panglima, napakalakas ng bagyo. Kaya ang bunga nito ay letter A. Kinansela ng DepEd ang klase. Pang-anim, puno ng mga pasahero ang mga jeep. Kaya ang bunga nito ay letter G. Sumakay na lamang kami sa tricycle pauwi. Pang-pito, nagtulungan kami. Kaya ang bunga nito ay letter J. Madali naming natapos ang gawain. Pang-walo, hindi maingat magmaneho ang lalaki. Kaya ang naging bunga nito ay letter D. Naaksidente siya sa daan. Pang-siyam, tumingin ako sa kanan at kaliwa ng daan. Kaya ang bunga nito ay letter B. Nakatawid ako ng maayos. At pang-sampu, tinapos ni Juan ang kanyang takdang aralin. Kaya ang bunga nito ay letter F. Pinayagan siyang maglaro sa labas ng bahay. Naunawaan niyo ba mga bata? Ngayon naman ay basahin at unawain ang isang teksto. Ang pamagat ng teksto ay Tiya Patron, Bayani ng Haro. Mababasa ito sa aklat ng Alab Filipino 5. Ito ay nasa pahina 84 hanggang 85.
Isinilang si Patrocinio Gamboa o Tia Patron sa pamilyang ilustrado noong ika-30 ng Abril, 1865 sa Haro, Iloilo. Lihim niyang binasa ang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal at ang mga akda ng kababayang si Graciano Lopez Haina. Napukaw ng mga akdang ito ang kanyang damdaming makabayan. Sa kalaunan, isa siya sa mga naging pinuno ng himagsikan sa Iloilo. Dahil nagmula siya sa mataas na antas ng lipunan, hindi napansin ng mga Espanyol ang kanyang pag-eespiya, paggagamot sa mga nasaktang revolusyonaryo at paglilikom ng pondo para sa kilusan. May isang nakatutuwang kwento tungkol sa kabayanihan ni Tia Patron. Kasama ang mga dalaga ng Haro, gumawa siya ng bandila ng Pilipinas na kagaya ng ginawa ni Marcela Agoncillo sa Hong Kong. Kailangan itong dalhin sa kuta ng mga revolusyonaryo sa bayan ng Santa Barbara kasama ang isang espada na ipinadadala ni General Emilio Aguinaldo para kay General Martin Delgado. Mapanganib ang daan patungo sa Santa Barbara dahil mahigpit na binabantayan ito ng mga sundalong Espanyol. Dahil dito, walang sino man ang nagboluntaryo na ihatid ang bandila at espada sa Santa Barbara maliban kay Tia Patron. Gumawa ng paraan si Tia Patron upang makalusot sa mga sundalong Espanyol. Ibinalot niya ang bandila sa kanyang katawan sa ilalim ng kanyang damit. Pinuno niya ng dayami ang kanilang kalesa at itinago ang espada sa ilalim nito. Kasama niyang sumakay sa kalesa ang isang revolusyonaryong si Honorio Solinap na nagpanggap bilang kanyang asawa. Nang lumapit ang kanilang sasakyan sa istasyon ng mga gwardyang Espanyol, biglang sinigaw-sigawan ni Tia Patron ang kanyang kasama. Pinaulanan din niya ng kurot, kagat at sapak na para bang galit na galit siya sa kanyang asawa. Dahil labis na natawa ang mga sundalong Espanyol sa eksenang ito, hinayaan silang makadaan ng hindi tinitingnan ang laman ng kanilang kalesa. Matagumpay nilang naihatid sa Santa Barbara ang bandila ng Pilipinas at ang espada mula kay General Aguinaldo. Labis ang tuwa at pagmamalaki ni Tia Patron habang pinapanood niya ang pagtataas ng bandila ng kanyang bayan. Nang tumanda si Tia Patron, inalok siya ng pamahalaang sibil ng pensyon, subalit tinanggihan niya ito. Ayon sa kanya, naglingkod ako dahil sa aking pag-ibig para sa aking bayan. Hindi ako humihingi ng kapalit para sa aking paglilingkod. Nagustuhan niyo ba ang tekstong ating binasa tungkol kay Tia Patron? Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Sagutin ang mga tanong sa napakinggan o nabasang teksto. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang katanungan, alin sa sumusunod ang naging impluwensya kay Tia Patron sa pagsali sa revolusyon? A. Mga natutuhan mula sa mga guro sa paaralan. B. Mabuting pagpapalaki ng kanyang mga magulang. C. Pagbabasa ng mga akda ni Rizal at Lopez Haina. D. Ang nakitang kalupitan ng mga sundalong Espanyol sa kapwa niya Pilipino. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pagbabasa ng mga akda ni Rizal at Lopez Haina. Para naman sa pangalawang katanungan, bakit hindi napansin ng mga sundalo ang bandila at espadang dala ni Tia Patron? A. Naakit sila sa kagandahan ni Tia Patron. B. Mas mahusay si Tia Patron sa paggamit ng mga armas. C. Mahusay magtago si Tia Patron ng mga bagay na makasisira sa kilusan. D. Napako ang kanilang atensyon sa pag-aaway ng nagkukunwaring mag-asawa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Napako ang kanilang atensyon sa pag-aaway ng nagkukunwaring mag-asawa. Pangatlo, bukod sa pagiging maparaan, ano pang katangian
ang ipinamalas ni Tia Patron sa kwento? A. Katapangan. B. Pangangalaga sa kalikasan. C. Malalim na pananampalataya. D. Pantay na pagkilala sa katangian ng babae at lalaki. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Katapangan. Pang-apat, bakit hindi napansin ng mga Espanyol ang pag-eespiya, panggagamot sa mga revolusyonaryo at paglilikom ng pondo ni Tia Patron? A. Sapagkat magandang babae si Tia Patron. B. Nagmula sa mataas na antas ng lipunan si Tia Patron. C. Dahil nakapag-aral si Tia Patron. At D. Karaniwang babae lamang si Tia Patron. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Nagmula sa mataas na antas ng lipunan si Tia Patron. At panglima, ano ang panuntunan ni Tia Patron tungkol sa kanyang paglilingkod? A. Naglingkod ng tapat sa bayan. B. Itaas ang kahalagahan ng kababaihan sa panahon ng kagipitan. C. Naglilingkod dahil sa pag-ibig sa bayan at hindi humihingi ng kapalit sa ginawang paglilingkod. D. Naglilingkod dahil kailangan lamang na maglingkod. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Naglilingkod dahil sa pag-ibig sa bayan at hindi humihingi ng kapalit sa ginawang paglilingkod. Ngayon naman ay basahin at unawain ang kwento. Sagutin ang sumusunod na tanong pagkatapos ng kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Liwanag sa Dilim. Ang kwento ni Rosel Ambubuyog. Mababasa ito sa Alab Filipino 5, mga pahina 74 hanggang 75. Si Maria Jeanette Rosel R. Ambubuyog ay ipinanganak noong ika-12 ng Enero, 1980 sa Maynila. Anak siya nina Jem F. Ambubuyog at Dina B. Rodriguez. Naging masaya at tahimik ang unang mga taon ng kanyang kabataan, kasama ang kanyang mga magulang at 3 kuya na sina Glenn at Gary. Noong 6 na taong gulang si Rosel, nagkasakit siya at binigyan ng 4 na uri ng gamot. Bumuti ang kanyang pakiramdam, subalit pagkatapos ng 2 linggo, muli siyang nagkasakit. Tinawag na Steven Johnson Syndrome o labis na reaksyon ng katawan sa mga gamot na kanyang ininom ang kanyang sakit. Dahil dito, nawala ang kanyang paningin. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa iba't ibang doktor, subalit hindi na muling nakakita si Rosel. Sa kabila nito, sinikap ni Rosel at ng kanyang mga magulang na maipagpatuloy ang dati niyang buhay. Umalis ang kanyang ama mula sa dati niyang trabaho upang tulungan si Rosel na muling matutuhan ang mga pang-araw-araw na gawain. Nakabalik siya sa pag-aaral at nagtapos bilang valedictorian ng paaralang elementarya ng Batino noong 1992 at sa paaralang sekundarya ng Ramon Magsaysay noong 1996. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa pamantasang Ateneo de Manila upang mag-aral ng matematika. Nagbunga ang pagsisikap ng buong pamilya dahil noong 2001, nagtapos si Rosel bilang valedictorian mula sa pamantasang Ateneo de Manila. Sa kanyang talumpati bilang valedictorian, pinasalamatan niya ang kanyang buong pamilya, lalo na ang kanyang ama na nagsilbing mga bituin sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos nito, nagpakadalubhasa siya sa matematika sa Universidad ng Pilipinas. Ngayon, isa na siyang consultant para sa isang kumpanyang gumagamit ng makabagong teknolohiya upang gumawa ng kagamitan para sa mga taong may kapansanan. Nagagamit niya ang kanyang karanasan at kaalaman para tulungan ang ibang taong katulad niya. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 3. Pagtambali ng mga sanhi sa hanay A, sa mga bunga na nasa hanay B. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
Para sa unang bilang, ang sanhi ay nagkaroon ng matinding reaksyon ng kanyang katawan sa gamot. Kaya ang bunga nito ay letter A, nabulag siya. Pangalawa, umalis ang kanyang ama sa trabaho. Kaya ang bunga nito ay letter C, natulungan ng ama si Rosel sa pag-aaral at sa mga pang-araw-araw na gawain. At pangatlo, nagsikap ang buong pamilya upang makapag-aral si Rosel. Kaya ang bunga nito ay letter B, nagtapos siya bilang valedictorian. Para naman sa pagsasanay bilang 4, pagtambalin ang mga sanhi sa hanay A sa mga bunga na nasa hanay B. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Hanay A, mga sanhi, at ang hanay B ay mga bunga. Para sa unang bilang, lihim na binasa ni Tia Patron ang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Ang bunga nito ay nasa letter F. Napukaw ng mga akdang ito ang kanyang damdaming makabayan. Pangalawa, hindi napansin ng mga Espanyol ang kanyang pag-eespiya. Ang bunga nito ay nasa letter C, dahil nagmula siya sa mataas na antas ng lipunan. Pangatlo, gumawa ng paraan si Tia Patron upang makalusot sa mga sundalong Espanyol. Ang bunga nito ay letter A, matagumpay nilang naihatid sa Santa Barbara ang bandila ng Pilipinas at ang espada mula kay General Aguinaldo. Pang-4, mapanganib ang daan patungo sa Santa Barbara. Ang bunga nito ay nasa letter G, dahil mahigpit na binabantayan ito ng mga sundalong Espanyol. Pang-5, gumawa si Tia Patron ng bandila ng Pilipinas na kagaya ng ginawa ni Marcela Agoncillo sa Hong Kong. Ang bunga nito ay nasa letter B, labis ang pagmamalaki ni Tia Patron habang pinapanood niya ang pagtaas ng bandila ng kanyang bayan. Pang-6, ibinalot niya ang bandila sa kanyang katawan sa ilalim ng kanyang damit. Ang bunga nito ay nasa letter H, hindi napansin ang bandilang dala-dala ni Tia Patron. Pang-7, kasama niyang sumakay sa kalesa ang isang revolusyonaryong si Honorio Solinap. Ang bunga nito ay mababasa sa letter D. Nagpanggap sila bilang mag-asawa. Pang-8, pinuno niya ng dayami ang kanilang kalesa. Ang bunga nito ay nasa letter E, dahil itinago ang espada sa ilalim nito. Pang-9, inalok si Tia Patron ng pamahalaang sibil ng pensyon. Ang bunga nito ay nasa letter J, dahil sa naging pinuno siya ng himagsikan sa Iloilo. At pang-10, hindi ako humihingi ng kapalit para sa aking paglilingkod. Ang bunga nito ay nasa letter I. Naglingkod ako dahil sa pag-ibig sa aking bayan. Tandaan, ang sanhi ay nagdulot o dahilan ng mga pangyayari sa binasang kwento. Ang mga sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. Samantalang ang bunga ay ang resulta o kinalabasan ng pangyayari. Madaling maunawaan ang kwentong binasa kung mapag-uugnay natin ang naging dahilan at kinalabasan ng mga pangyayari sa binasa. Ayan mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!